Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Mr. J. Sonsa. Malacanang denies hospitalization rumors involving President Marcos Jr. The statement, ito ang pahayag ni Auntie Claire. The President was in a private meeting with PMS Presidential Management Staff this morning. He is well, healthy, and working even on a Saturday. Yan po ang payag ni Auntie Claire Castro, February 28, 2026. Kahapon, may bali-balita. Balita lang ha. Sino ang na-hospital? Dahil ang daming pulis sa Bonifacio Global City, alam nyo naman, nung unang inamin ng palasyo na dinala ang Pangulo sa St. Luke's Hospital, mag-iisang buwan na, sobra buwan na. Hanggang ang Pangulo mismo, ang umamin, nagsalita na meron siyang diverticulitis. Yun lang. After that, wala nang detalyadong pahayag, lalo na ang medical bulletin, wala silang inilabas tungkol sa kalagayan, kalusugan ng Pangulo. Puro si Auntie Claire lang nagsasalita at sinasabi ni Auntie Claire, paniwalaan daw natin siya. May mga lumalabas na balita na tumitindi daw yung sakit ng Pangulo. Bagay na pinapasinungalingan hanggang sa isang public event, nakita sa tiyan ng Pangulo may bumubukol na ang speculation ng karamihan, colostomy bag. Ibig sabihin, kung tunay na colostomy bag, na operahan ang Pangulo, nilagyan nila ng colostomy bag sa kanyang tiyan, para doon ang labasan ng dumi kasi nga may problema sa kanyang colon. Hindi na normal ang paglabas ng dumi. So dahil walang transparent na pahayag ng Malacanang tungkol sa kalagayan ng Pangulo, every time na may commotion sa sa Bonifacio Global City. Kasi wala namang sa BGC, tahimik na lugar. Bakit? May mga SWAT, may ang daming pulis. Di ba nakakapagtaka? Kaya hindi mo maalis yung speculation na baka may na-hospital. Nagtatanong na, may na-hospital ba? Sino ba? So, I don't know kung bakit nagpahayag si Auntie Claire na he is well, healthy. So, siguro baka tinanong ng media siguro. Naniniwala ba kayo kay Auntie Claire? Ambot na lang sa inyo kung paniwalaan nyo siya. Tingnan natin, people who reacted. 3,100 ang nag-react. 2,700 ang tumatawa, hindi naniniwala. 16 ang galit. 394 lang ang nag-like sa kanya. So around 85% hindi naniniwala sa pahayag ng Auntie Claire. Kahit ako opinion ko lang ito. Halos lahat na ng pahayag, hindi naman halos lahat. Karamihang sinasabi ni Auntie Claire is more of a propaganda. Ano yung propaganda? Yung not so much of a truth, kaya lang twisted na yung sinasabi para lang palabasin na maganda ang ginagawa ng kanyang amo. Yun ang propaganda. Basta magsalita siya o ang Pangulo, ako, personal opinion ko lang ito, hindi ko na sila pinapaniwalaan. Basa tayo sa mga comments. Abby La Rosa, Auntie Claire's reply was this morning.
The question was, where was he yesterday and prior? O nga no, kanina, may meeting sa PMS, sa Malacanang, kahapon, yun ang tanong. Mayroon bang na hospital? Mayroon bang dinala sa St. Luke's kahapon? Hindi nila sinasagot eh. So, walang kalusot. Damra Isaha, private meeting or private hospital? James Ryan, proof, anti-Claire. O nga, palabas pa sila ng, private meeting pala, di walang proof kung private meeting. Bong Martin, may healthy pala na ang mukha ay parang malapit na. Yon, Nelson, same story as President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Tinatago yung tunay na sakit nila sa publiko. Matagal na sa Malacanang may sariling hospital bed ang Pangulong Marcos Jr. noon. Yung sakit daw niya, lupus. Kaya nga, ang mga commentaries, yung first few years, di ba, naka 4 years siya sa President Marcos Sr. Maganda ang kanyang performance as a President. Kaya lang yung second term na niya, nung bago mag-end yung second term niya, nag-declare ng martial law. And then yung martial law period, doon na siya nagkasakit. Nung nagkasakit na, wala nang magandang decision making, napabayaan na, kaya bumulusok. Doon na nagkaroon ng problema ang Marcos Senior Administration dahil sa kanyang sakit. Itinago nila sa publiko. Alam ko yan, yung sakit niya na yan. Season Homer, kung mali ang ginagawa mo, may kaukulang parusa yan, matinding karma yan, hindi kayang bayaran ng salapi. Draw with raw. NPA si Claire, kinokontrol nila galaw, kilos at desisyon ni BBM kapag pumalag siya. Anyway, ako, personal, pinagdarasal ko ang Pangulo na sana gumaling siya at matapos niya ang kanyang termino. Yun lang. Sa mga kasama ni Cara David, nagwiwis na kung anong wish. So, bahala kayo dyan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Na mimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan og sin. So mao na ni ang iyang balay. So mao na ni ang itsura sa balay sa ni Angkol sa tagaan mo Ugero. So makita gid nimo nga mga dako na kayo og buslot oh. Mga dako na gid kayo og buslot. So karon Kol, pila na ni katuig ang inyong balay nga inaani nang itsura sa inyong mga atop? Mga 15 na gini katuig. 15 na katuig. Oo. So, nga naman sa kadugayon na nga 15 na katuig ug buslot na kain yung atop, wala gid mo nakapuli og atop. Mo lagi problema lagi, lisod kay panginabuhi. Lisod kayo ang panginabuhi. Oo, natay makuan na igor sa pamilya. Igor sa pamilya gyud. Tungod sa kalisod wala mo nakapalit og yero. Hindi gid makaya palito. Di makaya paliton. Bisan pa ang kuan, unsa day imong trabaho Kol? Magkuan ra magsakom-sakom. Mag-umalang. Mais. Oo. So naa pa ka estudyante? Naa. Pila ka bukang yung estudyante? Tulo. Tulo. So unsa na yung mga grade? Kay isa na eskwela ako sa
college pero gobyerno lagi gyapon nang kuan kay di man ako makaya. Di na makaya gyud Oo. tungod sa kalisod. Ang isa grade 11 So lisod yun. Sa kuan. allowance. Sa allowance sa atong estudyante. Oo. Mm. Ay dako kay salamat sa Ginoo ug labi na sad sa naghatag sa amo anisin nga maayuhan na gid amo ni among kuan. Yung balay. Among balay. Oo. So salamat ka. Salamat Oo, kayo, salamat salamat kayo. sa Ginoo.